What is up, Potatoes? What's up sa inyo mga patatas? Nagbabalik naman tayo, boy. Syempre sa ating panibagong video. At ang pag-uusapan nating sasakyan ngayon, ito yung first ever na naging kotse ng pamilya namin. Kung naalala ko ng panahon na yun, around mga nasa 700 to 750,000 ang isang Toyota Revo. Yan ang pag-uusapan natin ngayong video, boys. Pag sinabi mong Toyota Revo, boy, isa tong legendary na sasakyan pagdating dito sa atin sa Pilipinas. Kung naalala nyo yung Tamaraw FX, Toyota Revo yung pumalit sa sasakyan na yun. At Innova naman ang pumalit sa Revo. So yung pinakalolo nila, yung Tamaraw FX, nagkaroon ng Revo, tapos dumating na yung Innova. Wala nang Revo ngayon, boys, ha? Phase out na yung ganung model. Naging Innova na siya. 1998, nung unang lumabas sa bansa natin, ang Toyota Revo. Para palitan ang Tamaraw FX. Sa kadahilan ng ang goal ng Toyota na kumpanya noon, gumawa ng sasakyan na AUV na mas pogi, pero hindi mo ang delivery van. Ang secret sauce ng Toyota Revo, yung chassis nito. Galing to sa platform ng Hilux noong mga panahon na yun. Kaya naman, pagdating sa pangilalim, napakatibay talaga. Guys, yung Toyota Revo namin na from 2000, yung si Toyota RR, wala pang pinapagawa sa pangilalim nun, tol. Maniwala kayo sa akin. Walang nasisira kahit isa. Ni walang pinalitan eh. Sikat dito yung mga trim na DXL, GL, at GLX. Pero pag usapang Revo, ang pinaka-dream ng lahat talaga yung Sport Runner o yung tinatawag nilang SR at yung VX200 na yung iba naka-leather seats pa. Natapos ang era ng Toyota Revo nung around mga 2005 para i-launch naman ang Toyota Innova. Nakakalungkot, boys, pero syempre, kailangan na mag-modernize ng Toyota. Pagdating naman sa makina, meron kang dalawang choice noon. Yung 1.8 na gasoline, yung tinatawag nilang 7K engine na matibay, madali ayusin, pero marami nagsasabi na malakas daw talaga sa gas. At meron din yung 2.4 liter nila na makina. Yung 2L, yung tinatawag nilang 2L, yung diesel naman. Maingay, mausok, pero hindi kayo titirik niyan. Ipapakita ko sa inyo, medyo kakaiba naman, no? Naka-airsus, pogi, naka-sound system. At para sa mga naka-Toyota Revo dyan at curious kayo kung paano nyo papapugiin ang sasakyan nyo, para sa inyo tong video na to. Pag sinabing Toyota Revo, dito nyo malalaman kung gaano talaga katibay ang sasakyan na yan. Tara, simulan natin. Let's go! Okay guys, andito na tayo sa ating panibagong vlog. Sobrang dami naghahanap sa inyo ng Revo. Fortunately, hindi pa tapos yung Project Revo natin. So nakahanap tayo ng isang poging Revo, tol. Sobrang baba, boy. At ang maganda sa kotse na to, ever since parang 18 years na to sa owner, guys. Syempre gusto namin ipakita sa inyo at i-share sa inyo ang kwento ng kanyang Toyota Revo. Tol, ang taas na ng mileage nito, tol. Gaano nga ba katibay ang Revo, guys? Alamin natin ngayong video. Ito pala yung owner, guys. Brother, anong pangalan natin? Harry. Bira ako may kilala na nagpa-project car ng AUV Kadalasan mga sedan. Madalas rin mga kotse talaga. Actually, first car ko kasi siya. Then, family car. Na-inspired ako sa mga nakikita ko. So, sabi ko, pwede rin naman sa Revo. So, una, mugs lang. A setup, tapos mugs. Tapos eventually, nung nilapit ko siya kay Sir Kenneth sa Custom Misfit, 1 year ni Sir Kenneth pinag-isipan kung kaya talagang kabitan yung Revo. 2 years ago, sinabihan niya ako na, Harry, sige, pasok mo na. Nung pinasok yun, nagawa naman nila. Kasi marami ako in-inquire na mga nagkakabit ng air suspension, hindi nila magawa. Baga lahat sila sinasabi, hindi nila kaya. Ang problema, unahan. Kasi yung unahan kasi, masikip yung sa may shocks na portion. So hindi nila alam paano ipepwesto yung bag sa loob nung sa harapan ng sasakyan. So Sir Kenneth, na-figure out nila nung dapat gawin, may mga tinabas, may mga tinanggal. Kaya sabi lang niya sa akin, basta ingatan ko kasi nga modified siya eh. Hindi siya katulad ng mga Vios, sa mga Wigo, yung mga ibang kotse na plug and play. Sa akin hindi, sa akin minodified. So may mga ginawa na hindi naman talaga ginagawa sa ibang sasakyan. Kaya it took 3 weeks bago siya natapos. Guys, sobrang baba nito. Bossing, nakakwento mo sa akin na daily car mo to. Yeah, daily car ko siya sa work from Cubao to May Kawayan, Bulacan. Every day? Every day. Bali Monday to Saturday. Tapos Sunday, family day, or minsan car meet, ganyan. Gamit ko pa rin siya. So, gamit ko siya for the whole week actually. Hindi ko na siya nagagamit pag holiday, pag walang pasok, walang lakad, yan. Hindi ko siya nagagamit. Pag bakasyon, almost araw-araw gamit ko talaga siya. Paano nag-start yung Revo na to sa'yo? Anong taon? Nakuha ko siya, I think 2008 sa uncle ko. So, hindi siya masyadong ginagamit. Hinirit ko siya sa uncle ko, baka pwede kong bilhin as family car. Nung nakuha ko siya, ang unang setup niya is sound setup. So that's it. Kasi may ligtag ako sa sounds eh. Ngayon, nung nagkaroon ng accident 4 years ago, nagkaroon ng accident sa NLEX, so talaga nasira siya. Ang kagandahan lang, di tumama sa makina yung pagkakabangga. So after that, pinasok sa Talier, kay Millennium, inayos si Millennium, tapos nag-repaint ako ng bago, nag-decide ako na ganyang shade ng blue ang gagawin ko. So far, bumagay naman. Pero bossing, masasabi mo ba na Toyota Revo matibay talaga? Oo.
Sa totoo lang, sa pyesa, matibay. I mean, madali siyang hanapin, hindi ka mamumblema sa pyesa. Kahit saan ka pumunta sa Banawe, punta ka lang, may makakuha agad na pyesa. Bossing, pakilala mo pala yung sasakyan natin. Toyota Revo, year 2002, SRJ. Bossing, ano yung SRJ? Sa Revo kasi, SR, it's Sports Runner. So may Sports Runner, may Sports Runner J, yung J stands for Japan. Pero pag tinignan, same naman, hindi ko lang ma-distinguish ano yung Japan na nilalagay nila. Pero iba kasi yung SR sa SRJ. Maski sa mga huling Revo na lumabas, yung sa mga VX 2000 ganyan, mapapansin nyo may SR din, meron ding SRJ. Bossing, sa Revo marami yung mga mukha no? Oo. May lubog, may nakabubog. Actually, yun, depende ko anong gen. Ito kasi Gen 2 to eh. So may Gen 1, Gen 2, Gen 3. So tatlong muka yung Revo. So ito yung Gen 2. Ito yung medyo na facelift yung Gen 1 no? Oo. Nagpalit ng headlight, ng grill. Kasi naalala ko, bossing, yung Gen 1, yung salamin, may fog light. Maski naman ito, ganun din. Bubog din naman siya. Pero kapag once na yun nga, siyempre luma na, fade or minsan nababasag. So once na bumili ka, usually mabibili mo talaga Taiwan na, which is yung Dipo na brand. Baga pag kinatok mo siya, fiberglass na siya. Nung nakuha mo siya, ano yung una mong ginawa sa kotse mo? Nung start mo siyang pinormahan na? Actually, nung unang kinuha ko to, ang kinabit ko lang sa kanya is leather seat cover. Then, after that, palit ng seps sa unahan, kapit ng sub. Yun lang, usually sounds lang kasi yun lang naman hilig ko that time eh. Baga wala pa ako sa part na yung mga maglo-lowered, magmamags. Wala pa ako sa ganung part. Okay. Nung nangyari lang talaga yung accident, nung after siya ma-repaint, then kinabitan ko siya ng mugs na 18s. Then marami akong nakilala, doon nagsimula. Marami akong nakilala na mga sa community na, uy, ang ganda nun ah, ang ganda ng kulay, ang ganda ng setup nila. Tinitignan ko yung Revo ko, sabi ko, sige, kapag may time, palit tayo ng look kung kaya. So far, nagpalit ako ng mugs. Ng mugs talaga, ito talaga yung gusto kong mugs. Guys, sobrang baba. Tapos yun nga, nung nakabitan ng Ursus, bonus na lang yun. Kaya lalong mas gwapo, kaya mo siya isagad. Bakit naman naisip mo yung air suspension, boss? May option tayo na yung mga static. Na-try ko na rin yung static. The problem is, kapag naka-static ka, tulad yun, one time kakain kami. Yung parking nila, nakarampa pataas, papasok ng parking. Talagang sumayad ako. Then, pag sayad, umatras ako. Kinay ko paatras, sumayad ulit. Ay ko, God. Parang hindi ako kakain. Doon ako napaisip na yun yung disadvantage lang kapag may mga matataas ka na naakyatan, sumasayad siya. Tsaka yun nga, mahirap. Hindi mo siya magamit all the time. Alam mo yun, sa mga sitwasyon. So, pag naka-Ursus ka, pwede mo siya itaas. Ngayon, kapag naka-park ka na, tsaka mo siya i-drop. Pakita natin kapag air up, tol. Ma'am. Bossing, gaano kataas yung pinakamataas nito? Mataas pa, kaya pa. Hindi sa titignan, guys, kapag ganito. Ito ata yung rolling ni Bossing Boss Harry. Yung kanyang rolling. Pero baba pa din, no? Bossing, sobrang baba pala nito talaga, no? Kapag air down talaga. Pag air out kasi, Fender talagang tulip, oh. masasagad niya talaga. Pero bossing, kunwari, yung ganitong pagka-air out, naro-rolling pa to? Hindi na. Pag ito, tumama na siya doon sa pinakatambol. Kasi nung una, ginawa ni Sir Kenneth to, pag in-air out, hindi pa ganyang kababa. So sabi niya sa akin, Hari, masaya ka na ba dyan? Nung nakita ko, sabi ko, para lang ako naka-static eh. Baka kaya pa. Sabi niya, sige. Nung binalikan niya ako, nung naisagad niya, sabi ko, sige, okay na. Sa 18 years mo, ano yung worst scenario na nangyari? Yung accident talaga sa NLEX. Nung nag-change lane ako, biglang nag-full stop yung Fortuner sa unahan ko. Which is nasa first lane kami. Pwedeng kasalanan ko kasi nasa likod eh. So accept ko naman. Pero nga, nag-full stop siya. Doon yung time na bumangga ako sa likod niya. Parang halos naiyak ako noon nung bumaba ako sa kotse. Kasi yung hood ko tumupi din. Which is sabi ng kuya ko, normal lang yun. Kasi ang likod ng sasakyan kasi matigas. Ang harap ng sasakyan malambot. So once na sumalpo ka talaga sa matigas, ang chances talaga, mawawasak talaga yung unahan mo. Swerte na lang, hindi tumama sa makina. Yun ang sabi niya. Although nakatupi yung hood ko, pero hindi siya tumama sa makina. Ang medyo nakakaawa lang, from NLEX, tinakbo ko pa siya hanggang bahay. Naiuwi ko pa siya. Matibay talaga. Walang tumagas na yung radiator ko, wala nang tubig Wala nang traffic pa ako sa EDSA.
Kasi that is around 5:30. PM. Oo. Rush hour. Dumaan kami ng enforcer sa Karawatan. So, nanggaling ako from Monumento to Cubao. So, tinakbo ko siya sa EDSA na ganun ang itsura. Tapos, wala pang tubig yung radiator. So, ang ginagawa ko, every stop, patay makina. Pero nakikita mo, boss, umangat yung temp. Actually, hindi umangat yung temp. Pero still, ano na lang din, parang awareness na lang din, pinapatay ko na lang din para sigurado. Nauwi ko pa siya hanggang bahay. Pinark ko lang sa bahay. Tapos nung nakaschedule na sa talyer na sinabing, sige Hari, pasok mo na. Yung madaling araw, nagpasama ako sa mga tao ko, convoy kami papunta sa talyer. Baga hindi nila hinila. Naka-convoy lang ako. Kasi tumatakbo naman siya eh. Pero one click pa rin, sir, pag-start. Oo, one click pa rin. May ano ba, bossing? May mga tirik moments ka ba sa revo mo? Wala. Binangga na, boss. Hindi pa rin tuwirik. Sa tirik, wala. Binangga ako, kundi once, twice lang. Baga talagang hindi nakapreno yung bumangga sa akin. Tansya mo nung nag-start sa itong kotse, ilan ang tinakbo? 40 to 50. Mga 40 ganyan. to 50. Tapos ngayon po, ilan na auto niya? 237. 237. More or less, naka 190 ka. Oo. Tagal nun. Ilang years na? 2008, 2026 na ngayon. Tagal. Tagal na. Layo na napuntahan. Matagal na. Bossing, pwede ba natin masilip yung engine bay nito? Sige. Curious ako kung pares din to 7K rin ba to, bossing? 7K. Engine din nung Revo namin. Bossing, ito matanong ko, yung Revo kasi namin, malakas agas eh. Ito, ganun din ba? Walang pagkakaiba. Okay, guys, confirm. Sanayan lang. Yung gas consumption mo, bossing, tansya mo mga ilang kilometers per liter ka? Di ko rin masabi pero Malakas lang talaga. malakas din, pero yun nga, siguro nasanay na lang din. Dito sa engine, bossing, may mga modifications ba tayo na ginawa? Actually, wala. Sa 200 na tinakbo mo, ano yung mga napalitan dito? Itong gasket napalitan, itong high tension wire napalitan, ito napalitan din. Ito kapapalit ko lang nito eh, kasi nabutas na eh. Radiator. Radiator, yes, yung nabangga ko. Kasi wasak yung radiator, butas eh. So napalitan na rin yung radiator. Battery, normal naman pinapalitan. Hindi pa nababa makina. Hindi pa. Paano mo siya napatagal ng ganito? Ano yung mga ginagawa mo? Normal na ano lang, change oil. Basta maalaga ka sa langis, tatagal naman sa yung sasakyan eh. Huwag mo lang mapabayaan talaga. Wala namang ginalaw sa makina eh. So far, hindi pa ako nagpapa-overhaul. Wala pa top overhaul, wala? Wala. Actually, nung December lang, valve seal. Nadukot, valve seal. Nag-uusok na, bossing. Oo, kasi nung umusok ng puti, sinabihan ako ng mga barkada ko na, Hari, baka kailangan overhaul, top overhaul. Ngayon, nung chinek ng isang tropa namin na magaling sa Revo, nalaman yun na hindi naman kailangan top overhaul. Baga, dukot valve seal lang talaga. So yun, ginawa namin nung December, tapos so far, naobserbahan ko na wala naman eh. Nawala yung usok na puti eh. Pagdating sa pyesa as a car nung Revo, hindi ba mahirap ngayong 2026 na? Actually, hindi naman. Kasi kung gusto mo ng replacement, marami. Kung gusto mo ng original, meron din. Both parts, may makukuha ka naman. Yun nga lang, pag orig ang gusto mo, hindi parating meron. Although minsan lang naman wala, pero madalas meron naman. Yun lang, baga yung syempre yung presyo times 3. Usually ganun. Totoo ba yung sabi na kahit saan may marunong gumawa ng Revo? Ay, hindi. Hindi? Dito Dahil? yun. Tandaan mo, hindi lahat ng mekaniko ay mekaniko. Yung iba si Rani ko. May mga ganun. May mga... Kasi mapapansin mo naman minsan sa sa pananalita. Minsan kasi may mekaniko or gumagawa na masyadong presko, masyadong tiwala sa sarili. Yun yung mga minsan nakakatakot eh. Mas gugustuhin ko pang kapag kumakausap ka ng mekaniko na tahimik lang. Parang ganun. Confident siya. No? Oo, baga alam niya na kaya niyang gawin. So for mga napunta ako mekaniko, maayos naman. Kasi referral din eh. So yung gumagawa talaga niya tong mekaniko, baga yun yung gumagawa yun ng kotse ng kuya ko tsaka ng pinsan ko. So sila yung nag-refer sa akin. So far, sa kanya ko pinapagawa. Ngayon, yung late last year, nakilala ko yung isang tropa namin na naka-Revo din, na magaling din gumawa. Kaya sabi ko, sa kanya ko muna papasubok ipagawa, which is maayos naman. Maayos yung gawa niya. Yung Revo, Sir Harry, yung sa amin kasi parang nilagay yung cladding eh. Ito may cladding talaga. Ito pag sports runner, meron talaga. Namimiss mo ba yung mga panahon na yung mga Revo yung mga sasakyan na ganito, two-tone? Yung kung magtututone ako or siguro ang Forma, yung VX. Yan talaga maganda na Yun Revo. yung magandang ng kulay, yung two-tone ng kulay.
Pero sa akin, mas kung two-tone na two colors lang. Although depende pa rin depende pa rin sa kulay. Pero sa kulay ko kasi, yung blue ko tsaka saka silver, kung papipiliin mo ako, mas gugustuhin kong single color lang. Ano favorite mo yung kulay? Yung pula? Yung parang maroon. Sabi ko. Yung parang maroon. Yun ang pinakamagandang Revo Kasi sa lahat, very no? elegant Totoo. Very elegant yung dating niya. Fan ka ba nung yung may sticker sa gilid? Okay lang, pero mas prayo ko wala. Mas malinis no? Oo, sa linis Parang ito, makita mo, yung sticker ng Revo talaga tinanggal ko. Kaya wala ang makita mo sticker dyan, puro yung mga car group lang. Marami magtatanong, nakamolye. Oh, molly. O ano to, walang problema pagka nagpa-air suspensions? Wala. Usually, hindi problema yung Ursus sa molly. Maski naman sa Thailand nagagawan lang nila ng air suspension, likod. Pero hindi nila nagagawa yung harap. Okay, so sa mga naka-Revo, sino ang hanapin nila, bossing? Si Sir Kenneth, Custom Misfit. Gaginito ang magiging lapag boy. Medyo parang Subaru ang kulay ng... Actually, yun talaga yung Revo, no? pinapakulay ko talaga, yung Subaru Blue talaga. Pero may konting, di mo talaga magagaya no matter what Iba talaga yung Subaru Blue Ako fan ako talaga nung two-tone. Pero ang pogi rin pala ng monotone, guys, no? Silipin natin yung likuran na part. Kasi may nakita ko dito, so parang spaceship Buksan no? Sige, pakita natin. Ay, bossing, ito matanong ko. Pinalitan mo na to, hindi pa? Oo. Masirain no? Yung best ako nabaksakan niya. Parang mga naka 8 times na kami palit nito, guys. Wala. Alam mo, nung nagtanong ako nito, nis ako sa sarili ko nun. Dahil? Sabi ko, ang mura lang pala ng door stay, di pa ako bumili. Ilang beses, nantay ko pa ilang beses ako mabaksakan. Alam mo, mabaksan ka sa ulo, sa likod. Nung nagtanong ako magkano, sabi ko, napakamot ulo talaga. Magkano yung ganito, bossing? Sira na kasi sa amin Mura lang. Mura. Alam ko, wala pang 1K. Wala pang 1,000 to? Yung isa, alam ko wala pa. Kaya sabi ko, mura lang Tapos ikaw na lang din nagkabit? Hindi, pinakabit ko. Medyo to no? As much as possible, hindi ako kumakalikot ng sasakyan. Pag I let yung nakakaalam talaga gumawa. Di ako, kayong ibang tao kasi, pag silang gumagawa doon sa auto nila, iba yung achievement na feel nila. Oo. Ako naman, hindi. Ako naman, as much as possible, ayoko galawin. Baga kung simple, sige, gagalawin ko. Pero kapag, hindi ako gumagalaw talaga. I rather pay na lang para sure lang ako na maayos yung alam mo, maayos yung kabit. Let the professionals, bossing. Oo, ganun na lang. Oo, ganun ako. Okay. Di ako gumagalaw talaga. Originally, guys, ang Revo may upuan dito. Bossing, nawala na, no? Oo, wala na. Actually, nag-setup talaga ako, tinanggal talaga yung upuan talaga para makabitan ng amplifier. So, dalawang amplifier, tama ba? Oo. Actually, ito, luma na to Ito yun, yung mga Rockford. Mga old school yan Lancer. Actually, dati nakakabit talaga yung kicker na mahaba. Problema, nung nasira, hindi magawa nung talaga technician. Kaya sabi ko, since yan yung spare na amp ko na Taiwan, sige sabi ko yun naman temporary. So, bossing, pag-usapan natin tong ano ba to? Parang spaceship Captain America. Di, ano meron dito, bossing? Actually, ito, nung una, binigay ko kay Sir Kenneth, nakahiga to. Ito nakahiga, tapos ito nakapatong sa ibabaw. Para sila nakahiga. Ngayon, ang sabi ko kay Sir Kenneth, yung tangke ng air suspension, ipatong na lang sa ibabaw, tsaka yung compressor. After pagbalik ko sa kanya, nagulat ako, nakaganyan na. Maganda nga naman tignan, mas malinis. Parang may bossing, may centerpiece. Maganda talaga tignan. Saka, ako pa lang nakikita kong nakatayo ang tangke ng air suspension. The rest puro nakahiga talaga. May ba to, bossing? May advantage ba kapag nakatayo? Actually, sabi nila, yes. Kasi yung sa akin kasi, hindi na-stack ng tubig. Kasi every time mag-air out ako, nire-release niya yung moist. So, hindi siya naiiwan sa tangke, hindi siya naiipon na kailangan mo pang ipa-drain sa kanila. Pag after 6 months, 8 months, ganyan, kailangan mo ipa-drain. Yung sa akin kasi, every time nag-air out ako, nire-release din niya yung moist. So, walang na-stack na water sa loob. So, never ka na nagpa-maintenance? Hindi na, never na. Kasi one time, sinubukan namin, chinik namin. Actually, 1 year, chinik namin. Pag bukas nilang ganun, walang lumabas sa tubig. Naku, malalaman na nila yung hack. Dapat pala nakatayo, guys. Syempre may pros and cons. Siguro yung iba, mas gusto nila nakahiga. Kasi depende naman, Depende naman. Kasi syempre sa mga kotse, paano may tatayo yung tangke sa kotse? Sa bubong, sir. Diba? Talagang, ang talaga doon, nakahiga talaga. Kaya nakalapag sa sahig. Bakit may, Silvia dito? S15. Actually, regalo sa akin ng wife ko yan. Nakatambak lang kasi sa bodega So sabi ko, lagay ko na lang sa kotse. Para... Parang nasa show, no? Dati nahilig rin ako sa mga sounds. Pag ikaw ba nagpapatugtog to the max? Oo. Kasi kaya ka nga nagka-sounds Pero depende. Kasi may taong mahilig sa booming,
may tao mahilig sa clarity. So, depende kung anong trip mo. Pero ako kasi, ever since talaga, booming talaga. Pero itong lately na, siguro medyo nagkakaedad na. Bahala ko, pag nagpaayos ako ng setup, baka mag-clarity na ako. Tipo mo ba ba yung mga nag-aalugan yung mga salamin? Yung mga nagyayanigan lahat? Doon sa amin complain na rin ako sa amin eh. Tinawagan na rin ako ng barangay eh. Kasi nga, doon sa bahay kasi namin, may tindahan kasi. So every time dumarating ako, nagyayanigan daw yung mga display nila doon sa ano. Which is di ko alam. Di ko naman sinasadya, di ba? Ito ang tanong, ano ang mga pinapakinggan mo? R&B. R&B? Sino yung mga Neo? Oo, mga Neo. Akon? Mga Flowrider. Ay, yung mga luma. Oo, mga ganun. Sila, yung mga Migos, boss, nakikinig ka pa nun. Modelo na yung mga yan eh. O yata. Siguro, yung mga ano kasi ako eh, tugtog eh. Yung mga Tupac, ganyan. Oo, mga Biggie ganun. Smalls. Mm. Yun talaga, yanig talaga, boss. Yung mga malalakas talaga, yumanig talaga, usually doon ako nai-impress talaga. Pag pinakinggan ko, pag once na yumanig yan, automatic, nakasave na yan. Na, save to playlist. Oo, nakasave na yan. Tapos Okay. pag eventually, tinetest ko siya, pag tumatakbo na ako, ganyan, sound trip. Nakikinig din kasi ako ng mga boy band eh. Boy band, love song. So, okay lang din. Yung sa kuya ko kasi naka-vocal siya eh. So, once na tumunog, alam mo Ay, yun, oo, talagang matindi yun. kikilabutan ka. Parang nasa concert dun, Oo, boss, pag mga kikilabutan ka vocal. doon sa tunog niya, yung quality ng sound. Kaya doon ako na-inspired din sa kuya ko yung vocal niya. Kaya sabi ko, mag-upgrade ako ng setup. It's either vocal or Morel. Yung dalawa. Naramdaman mo ba, bossing, yung nagtayuan yung balahibo, no? Oo. Yung vocal, no? Grabe, matindi talaga. May mga ganun. Maski sa ano, yung hindi pa ako nagpapalit. Actually, humina yung sounds ko nung nagpalit ako ng 2-din. Kasi yung 2-din na pinalit ko, stock lang ng Fortuner. Ay. Pagka binenta sa akin ng boss ko na mura lang, uso dati 2-din eh. Sabi ko, sige pa, maka 2-din naman ako. Pero yun nga, napansin ko, humina yung bayo. Humina yung power. Yung pala, yung wattage kasi ng stock na car stereo, mas mababa. Ano lang kasi yun eh, parang may head unit lang. Oo, Hindi siya tulad ng mga Pioneer na Kasi made talaga dati for yung sounds ko, nagpapatugtog ako, mararamdaman mo yung buhok mo tumatayo. Yung sa lakas, mararamdaman mo talaga siya, tumatayo yung buhok mo. Okay. Once na bumayo siya. Di ko na ulit naramdaman yun eh, nung nagpalit ako. Although, nakasanayan na rin. May mga Revo kasi na red and white, yung may orange. Actually, yung red and white, sa mga Gen 2, yung may orange, yun yung sa Gen 3. Meron Ganun sila ba, no? dito yung parang triangle, sa Gen 3 yun. Okay. Meron din ngayon, clear, all white. Yun yung sa mga... Bagay yun dito, yun sa boss. mga... Ewan ko. Actually, na-fera na ako nun, pero parang di ko trip eh. Okay. Iba kasi yung may pula. Sa bagay. Parang may iba yung contrast niya. Sa ano guys, sa Honda mahal to. Ha? Yung ganitong white and red, mahal yung ganitong kulay. Ayan, pang. Okay guys, pasok tayo sa interior ng Revo. Nakakamiss naman tong Revo. Bossing, napupuno mo ba tong sasakyan mo na to? Hindi. Madalas ako lang. Nagkakaroon lang ako ng kasama dito. Minsan yung pag sumasabi yung mga kaopisina ko. Pero usually once a week lang yan. Niyayanig mo rin sila, boss. Ay, hindi. Hindi. Pinapatayo mo rin yung mga buhok. Nakakaya. Nakakaya. Pag Sunday yun, pag family day, yung kasama ko mga bata, yung mga dalawang anak ko, ganyan. Tsaka yung aso namin, si Harlow, yun. Upo dito? Oo naman. Upo tayo guys, ha? Kasi nakakamiss umupo sa... Bossing, ang baba, no? Ang weird na ang baba niya. Bossing, ito ang maganda sa Revo, no? Very straightforward lahat, no? Walang safety features. Hindi, kasi basic guys. Di siya komplikado. O kumbaga, bossing, hindi ka marunong kunwari, first car, walang alam sa kotse. Oo. Alam mo, di ba? May fan. May, siguro yung maliit. Thermostat. Thermostat, di ba? Mahina, tumalamig. Bossing, lahat ng nandito maintindihan ng 5 years old. Di ba? Ano ang gusto mo dito sa interior ng sasakyan mo, bossing? Simple lang siya. Yun nga, hindi siya komplikado din. Wala kang kailangan pindutin ng kung ano-ano. Alam mo, pag bubuksan mo yung aircon, ito lang i-adjust mo. Mahirap kasi sa mga digital kasi minsan, alam mo yun, pag nasira, grabe din yung price. Oo. Pricey talaga. Hindi katulad nito. Simula binili ko ito, di pa nga ako nasisira. So, hindi pa nag-fade, guys, oh. Hindi ka basta masisira ng mga ganyan. Kasi Okay. matitibay talaga. Wala pang ginagalaw. Maski nga yung ilaw original pa yung mga ilaw, yung ang labo na Yun ba yung kulay green? Actually, hindi ko na alam 238 ang tinakbo, guys. Hindi ko pa siya ginagalaw talaga. Kaya actually gusto ko na nga magpalit ng ilaw kasi nainggit ako sa mga kaibigan ko. Yung gauge na malinaw. Oo, totoo. Oo, lalo na sa gabi. Totoo yun, yung stock bossing parang wala, no? Parang nakapatay. Parang ganun. Kaya minsan inilawan ko pa
Pag sa gabi, Pagpapagas mo ba, full tank palagi? hindi. Bali, meron akong allowance kasi sa company na 40 liters a week. Yun yung pinapakarga ko every Monday. Although kasya naman siya hanggang Saturday ng hapon pag umuwi ako ng bahay. Tapos pagdating ng Sunday, nagre-reload na lang ako siguro mga 500 lang. 500. Ngayon, kapag may ibang lakad pa ako, hanggang maximum 1,000. Kasya na yun. Mangyari, doon sa lakad ko ng for the whole day, plus yung papuntang pabalik ng Bulacan pagpasok. So, pagpasok sa Bulacan, doon na ako ulit magpapagas ng 40 liters ko. Yun yung nangyayari. So, hindi ko masyado ramdam yung gas dito. Pero technically, boss, malakas na gas. Malakas kasi pag alam mo ano mo yan eh, may experience mo yan kapag bakasyon. Oo, Pero pag walang bakasyon, wala akong allowance walang eh. allowance. So every gamit ko talaga, humingi ako sa asawa ko ng 500. Alam mo yun, para makapunta ka ng maayos, makauwi ka din. At although may sobra pa naman. Malakas Ganun talaga. Parang kada lakad kailangan may naka-ready ka talaga dapat para sigurado. Ang gusto ko sa Revo, ewan ko mag-agree ka dito, yung luwag, boss, no? Oo, sa Grabe. maluwag. Grabe yung luwag, guys, Actually, ng Revo talaga. nung last year, tumitingin kami ng sasakyan kasi naisip namin kumuha ng pang daily. Tumingin kami ng expander, ng Velos, ng BRV. Actually, yun lang napansin ko sa mga ibang modelo na ngayon. Hindi na ganito kaluwag. Wala nang ganito kaluwag eh. No? Kaya tinitingnan ko, pag sumasakay nga ako, ginaganon kasi nasa laki yung pinto eh. Ginaganon ko. Kung parehas lang ba sa Revo, ganun. Pero minsan talaga, may times na parang nakaganon ka lang talaga. Pag maliit talaga siya. Isang rason dyan, guys, yung, kunwari, sightings, boss, no? Kasi ano to eh, pag sinilip mo ng patagilid, tol, flat talaga. Boss, no? Walang hulma, walang kahit ano. Diretso Pero lang ano, siya. bukasan, speaker, window, speaker, tsaka lagayan, no? Wala siyang design, boss. Oo. Wala ring ano eh, safety features. Bossing, ito tanong ko pala, ang Revo ba mabagal? Hindi. Yung clutch mo, bossing, nagpalit ka na? Nagpalit na ako. Once na arangkada, mahahataw mo to eh. Asin yung mabilis. Pero yun nga, since tumatanda na tayo, syempre, medyo ingat na rin. Kasi, 80-80 syempre na. yung kotse eh, tumatanda na rin eh. So, dapat ingatan din natin. So, hindi na ako naggaganon. Pero kung gusto mo, pwede. Pero, alam mo yun, hindi naman kailangan eh. So, tamang takbo lang. Bossing, ang nakakatuwa dito sa Revo mo, yung mga buo Louver. pa, no? Oo. Mga louvers. Oo. Ay, ito, bossing, sira na to. Ito, oo. Actually, Sabi ko na. mga ganyan na sira. Kasi ang may ano kasi dyan, yung anak ko. Oo, Yung lipat ang lipat, no? Hindi yun. Pinalas. Bakit? Ewan ko, basta nakaupo sila sa likod. Basta inaabot sa akin yung louver. Sabi ko, paano nyo natanggal yan? Sabi kong ganun. Sabi ko, huwag nyo tanggalin, sayang. Sabi siya, pumunta ako ng Banawe, pinagawa ko. Inipitan nila. So far, okay na naman na. Ganito pala tela nung Gen 2. Pang. Ito ang tela ng Gen 2, guys. Ito, bossing, pinagawa mo na to. O, yung mga louver, pinagawa ko na yun. Pero maganda sa Revo, bossing, ang lamig ng aircon, eh, no? Yung sa amin, boss, alam mo ba kahit sobrang bulok niya na, ang lamig pa rin ng aircon. Parang ang weird niya sa pakiramdam kasi yung hindi bagay yung itsura doon ng kotse. Pero ang lamig eh. Bossing, ngayong 2026, ma-advise mo pa rin ba sila kumuha ng Toyota Revo? Oo naman. Makita mo naman tumatagal eh. Makita mo, kahit saan ka pumunta, makakita ka pa rin ng Revo. Although mas marami na rin yung Innova. Kasi Innova yung pumalit sa Revo eh. Kaya nga maraming kumukuha ng Innova kasi nga, parang Revo, kahit saan mo siya dalhin, hindi ka mapapaya. Kahit sabi mo akyatan, Baguio, ganyan, hindi ka mapapaya sa Revo. Tapos ano pala, bossing, sa'yo, no? Manual variant? Manual transmission. Okay. Wala ka naman naging problema? Wala. So far sa wala naman. Iba talaga, guys. Ito, living proof. Bossing, sa lahat ng kakilala mo, ilan yung pinakamataas mong nakita ng milyahe ng Revo? May naka 500 na ba nito? Alam ko, meron na eh. For sure, siguro yung mga UV Meron Express na. dati, no? Meron na. Ilan kaya, guys? Comment down below ilan yung pinakamataas yung nakita. Bossing, sa mga Revo, ano ba yung mga madalas na nasisira dito? Wala. Bisagra? Di din. Hindi rin. Kung maalaga ka naman sa sasakyan, yun nga, sinabi ko kanina, yung mga change oil, ganyan. So far, wala ka naman magiging problema. Bossing, any shoutouts to end our video? Shoutout siguro sa mga builders ko na lang, Custom Misfit, kay Sir Kenneth, tapos kay High Grade Automotive Solution, kay Sir EB. So far, sila lang naman yung nag-aalaga ng sasakyan. Bago kong, yun nga, tropa namin, si Jorik, siya naman yung nag-aano niya sa makina. Pag may, actually, halos lahat eh.
any problem about Revo, kaya niya gawin eh. So sa kanya ko na rin pinagkakatiwala din. Salamat sa pagpapakita ng Revo mo. Isa sa mga favorite kotse ko to guys kasi ito yung first ever na kotse namin. Brand new namin sila binili noon. Parang 700k yata noon, yung mga panahon na yun. Nakakatuwa na makakita ng Revo na ganito guys. Sana nag-enjoy kayo sa video natin na to. Hanap pa tayo ng mga susunod na kotse na mapavlog guys. Sana nag-enjoy kayo. Kita-kits sa mga susunod na video guys. Comment down no Revo lang malakas kung umabot kayo sa part ng video natin na to. Let's go!